nasangkot kami sa ganitong kaso. Through sa inyo pong programa, naliwanagan din po. Hindi po kami ganong klaseng mga tao. Gusto kong marinig sa iyo na merong mali. Yung nagtiwala po ako. Kasi hindi ko po na-check lahat-lahat. Alam ko buntis ka. Alam ko mainit ang ulo mo. Hindi yan solusyon sa problema kasi nadadagdagan pa ang problema. Pakita natin mukha noong lintik na Ryan. Ryan Garindablo, pag nakita kita, humanda ka sa akin. Ako na lang magsasalita para sa iyo. Sa susunod po kayo makipagtransaksyon, mas magandang magkita muna kayo eyeball to eyeball. 4 na araw pa lang pong nakalipas nang manawagan po ang bitag sa publiko para sa impormasyon sa nakita po natin sa CCTV sa Partas, Pasay. At ang sinasabi po natin dito, nawawala pa rin po yung toneladang sibuyas mula sa Ilocos. Kahapon dumating po sila sa aming action center, sabay-sabay po. Yung may-ari po ng mismong ito yung truck company. Tandaan, ang sino man inaakusahan ay hindi po sila sinasabing guilty hanggat hindi mapatunayan sa hukuman ang kanilang mga pagkakasala or illegal na gawain o krimen. Narito pong kaganapan kagabi para makasunod po kayo, paghaharap po, panoorin. Okay, salamat sa pagpunta nyo rito. Ang pagpunta nyo rito sa akin ay bilang galang. Lahat naman mga tao ginagalang ko, basta't importante marunong gumalang. Nandito sila ngayon para ipaliwanag kasama yung may-ari, ito yung ahente, yung driver. Ba't sila nandito? Dahil sa panawagan natin, ayaw nila masangkot dahil lumalabas ang panawagan natin para lumutang siya. Kwento mo sa akin, paano ka naghanap ng tracking company? Pakabili ko po ng sibuyas, nag-post po ako sa Facebook. Basta't nag-post ka na lang. Doon po sa mga mga tracking services online. Alam mo that time, ang mainit ang sibuyas. Alam mo sibuyas ang kakargahin, pinost mo, ang cargo sibuyas. Parang ibinalita mo sa mundo, may sibuyas kang ipapakarga. Paparadalhin sa Bicol. Opo. Sinong unang tumawag sa'yo? Si Nestor Binuya po. Siya po ang unang nag-mine. Si Nestor? Binuya. May picture ka noon? Dinilit niya na nga po lahat. Anong sinabi ni Binoya sa'yo? Sure daw pong makakarga kasi may biyahe silang Bicol at coordinator daw po siya ng truck. Anong pakilala niya sa'yo? Coordinator nga po. Anong kumpanya? Wala naman po sinabi. Anong usapan ninyo ni Binoya? Sabi ko po, sino po ang magpipick up? Binigay niya po sa akin na license, yung kay Ryan Garindablo po. So, sino nang kausap mo? Si Ryan or si Binoya? Si Binuya po. Okay, binigay mo lahat ng detalye. Magkano ang presyohan ninyo na? 5K po. 5,000. 5,000 lahat po. Pasabay lang po yun. Pasabay kasi. Tiwala ka kay Binoya? Opo. Ikaw si Binoya ang nag-uusap. Lahat na impormasyon tungkol sa produkto mo, halaga ng produkto mo, ikaw at si Binoya. So, dinilit na ni Binoya, kayo na nagkasarahan. Opo. Si Binoya ngayon, dahil swetek yan, naghanap ng kanyang mapagbabagsakan para mapagtakpan ang krimen. At siya naman ang malas na nakuha. Malas. So, ang pagkaalam niya, si Ryan, ang kliyente, at dadalhin lang at nireport niya sa kanyang amo at kinuha naman ang pagkaalam ng amo, lipat bahay. Bulag sila sa umpisa pa lang sibuyas, lipat bahay. Ang nagmamanipula rito, si Binoya at si Ryan. Sinangkalan sila. Pagdating sa paligid, wala silang paglagyan. Nandun sa court nila pinabagsak. Yung pagpabagsak namin, kinuha ko yung bayad ng tracking, ma'am. Umalis na kami. Malamang yung isang nakamotor, ma'am, yung kausap mo na, na sabi na, Binoya. Coordination, baka yun. May sumundo din nakamotor dun. Ayan na, nagpaliwanag sila. Bukas na bukas, aayusin natin. Emily, sige. Sa iyo, ikaw muna magsalita. Una, salamat, lumutang ka kahapon. Intindihan ko na, ay kayo na bahala. Gawa nga ng nasangkot yung negosyo mo na nagsabi sa yung simbahan mo, ay pumunta ka ayusin. Tama? Opo, o sige, kwento mo.
Bali po, may nagre-reklamo po sa amin na ang tracking daw namin nag-i-smuggle. Ngayon po, para maliwanagan, ang sabi po, pumunta na lang po kami kay Sir Sa amin. Bentul po para maayos ang problema at may paliwanag yung side po namin. Kasi po, legitimate naman po kaming tracking. Okay. Oo, nakita ko nga, rehistrado nga kayo. Opo, opo. Ayan, sige, umpisahan mo. Paano nangyari at nakausap ka ni Bali Ryan? po, nung January 6 po, bandang mga tanghali po, may tumawag po sa akin na nagpapakilalang client po daw siya. May ipapakarga po siya kung available kami nung time na yon. Ang sabi ko naman, opo, available kami nung time na yon, wala kaming ibang biyahe. Tsaka nung nagpunta na kami dun sa Bukawi, nakita namin yung kasama namin na sinasabing Ryan po. Okay. Doon lang namin nalaman na yung sibuyas pala ikakarga nung habang pupunta na kami ng Pasay. Yung tinanong ko po kung saan ang deliver. Sabi niya, dito lang po sa may pag-exit ng Balagtas. Yun po ang sabi. Pero nung kailan ka nakausap nitong Ryan Dablo? Saglit lang yung usapan namin, sir, kasi umalis na ka. Anong araw yun? Nung January 6 lang din po. January 6. Kasi sabi niya asap daw kasi kailangan ma-pick up na. So pinick up ninyo Asyate? Di, nung araw na din. yan? Opo. Ang bilis. Ang bilis nga yung transaction namin, sir. Pero yung pagsabi ko sa mo, tawag na lang din po ang pagkasabi ko. Sige. So, nung dumating kayo doon, ang driver mo, andito si Julius. Tama, Julius? Sakay nyo si Ryan. Apo, sir. Hindi siya nagtatanggal ng mask niya? Hindi po. Kahit nandun sa truck. Kahit na kayo, hindi siya nagtatanggal? Hindi, sir. Hindi na kami nakatutoong mukha niya. Naka-ano lang talaga. Basta't akala ninyo dahil... So, nung dumating doon sa Baypartas, siya yung kausap, parang siya yung kausap ng mga nasa Partas. Siya po bumaba. Doon lang kami sa truck. So, wala kayong kinalaman sa pagpaprocess ng papel or Wala po, sir. o alam mo yung may manifest na yon, yung papel. Ang may hawak ng papel, sino? Si Ryan, sir. Yung escort namin. Si Ryan. Apo, sir. Yan. Okay. So, posible ito'y binigyan ng instructions ni Nestor Binoya. So, si Binoya, tao niya si Ryan. Renalyn, naintindihan mo na ba ngayon na dumating na sila doon, wala silang kamuwang-muwang agaran, alam nila sibuyas, hindi sila may hawak ng papel o manifest kung sinong pipick up. Tanong ko sa iyo, kausap mo si Nestor sa Facebook lang. Anong napagkasunduan sa usapan? Ang magpipick up daw po is si Ryan Garendablo. Binigay niya po Okay. yung lisensya. So, alam mo na ang magpipick up doon sa Partas, ang nga lang, Ryan Dablo. Nagpakita ba sa iyo ng mga ID man lang or totoo? Opo, lisensya po. Lisensya. May kopya ka pa ng lisensya? Meron po, pinasa ko na po sa O di kanila. bali, okay lang. Kasi lahat ng mga lisensya na magagamit natin kasi papasok dito ang pulis. Wala kang kamuwang-muwang, sadyang niloko ka, intentionally, deliberately, niloko ka na mamanggagancho dahil kay Nestor. Pinasa niya, kunyari, tao niya si Ryan. Compare natin tong lisensya sa itsura. Picture sa kanya. Yan ba? Oo, sir. Picture Siya yan mismo. Hindi, mas mukhang bata to eh. Tingnan mo yung kilay niya, medyo iba, prominent yung... Oh, sige. So, sa makatuwid sa iyo, Ryan, happy birthday, putok sa lumutang ka ng putok sa ka. Yan, ngayon, kung nakikita nyo at namumukhaan ninyo, baka kapitbahay nyo, gusto nyo kumita ng 35,000, malinis, tax-free, walang VAT, net. Impormasyon lang. Lulutang ka ngayon, Ryan, at yan dyan ang picture mo, madali sa CIDG, madali kang makita, madali kang mahanap. Magbibigay ako ng pabuya, tataasan ko yan, sigurado may lulutang dyan. Pag tinaas kong pabuya, naku si Mariose, mas magandang unahan mo kami. Kasi pag pumunta ka man sa akin, ihaharap ko sa iyo itong dalawang titistigo at tuturo na ikaw yung sumampa sa truck. Pag lumutang yan, ihaharap ko kayong tatlo. Ipo-polygraph test kung kayong tatlo. Alam mo, sa totoo lang, kung wala kang krimen, wala kang dapat ikatakot.
ay yung mga taong gumagawa ng katarantaduhan, yun dapat matakot. Sa barangay namin, kwento ko na rin nangyari, sir. Nagpayo naman barangay pumunta. Okay. Yung nangapayo nila, sir, kaya pumunta na kami. Okay, salamat naman doon sa barangay na nagpayo sa inyo. Ayan, anong pakiramdam mo na parang naloko ka, naisahan ka, nadenggoy ka? Yun nga sir, dami ko sanang pabiyahe na dapat ibiyahe namin sir, pero natakot po kami. Kaya kinancel ko po lahat yung biyahe na nakabook sa akin. Tapos sinusubukan ibubuk para para makita. Tapos Makita ikaw, lang kami. makita kayo para lumutang ka tapos dadalhin tong driver. Sa iyo naman, Mrs., ano naman ang naging problema nung nakita mo? Anong pakiramdam mo na yan, sige, kwento mo. Bali po nung nagpunta kami dito, naliwanagan po kung naliwanagan man si Mrs. Reynalyn sa mga nangyari sa amin. Mhm. Na hindi po totoo yung mga nasangkot kami sa ganitong kaso. Through sa inyo pong programa, naliwanagan din po ang mga viewers na hindi po kami ganong klaseng mga tao. Tutulong pa rin kami sa iyo. Gusto kong marinig sa iyo na merong mali. Yung nagtiwala po ako agad. Okay. Tapos hindi ko po na-check lahat-lahat. Okay. Ang pag-aamin ng pagkakamali, natutuwid yung pagkakamali, natututo sa pagkakamali. Pero pag sinisi mo sa iba, hindi ka matututo, babalik at babalik yan. Maliwanag na ba kay Ryan at saka kay Mrs., kay Ayan? Bali narinig ko po yung side nila pero hindi pa po 100%. Kasi kailangan po yung full cooperation nila pag nagsimula po yung investigasyon. Alam ko buntis ka. Okay? May mga hormonal imbalance na nangyayari sa isang buntis. Alam ko mainit ang ulo mo. Hindi yan solusyon sa problema kasi nadadagdagan pa ang problema. Ano bang gusto mong mangyari? Hindi ba dapat, pakita natin mukha ng lintik na Ryan. Hindi ba dapat ito yung hinahanap natin yan? Opo, tulungan po nila ako matuntun yan. Pinagbubuntunan mo ng galit ito, samantalang inosente sila. Bakit? Sige, hindi na kita kasi kung tuwing tinatanong kita, umiinit ang ulo mo, sumisiklab, naghahanap ka ng damay, naghahanap ka ng masisisi. Huwag ganoon. Manawagan ka dyan muna kasi yan ang demonyong, naku, Sus Maria Josep, yung diablo na yan. Kulang ng ay para maging diablo kung totoong tao yan. Ryan Garindablo, pag nakita kita, humanda ka sa akin. Gusto ko lumutang ka, hahagilapin kitang buwisit ka, hindi kita patutulugin, buwisit ka talaga sa buhay ko. Laki ng perwis yung ginawa mo. Ako na lang magsasalita para sa'yo. Hindi mo pa rin mahuhusgan yan kasi hindi ka husgado. Alam mo bang ginawa mo? Malalibel ka. Kung totoo yun, lumutang. At sino man ho nakakilala rito kay Ryan Garindablo, person of interest po siya, magiging susi po siya, nagamit po siya nitong si Noster Binoya. Lumutang ka, ikaw, Ryan, mahahanap ka namin kasi may driver license. Pag pumasok na rito ang cybercrime, at pumasok dito, pakikipag-cooperate sa Region 3, malilintikan ka. Nandiyan yung driver mo, madali lang sa LTFRB yan, madali sa LTO. Ang dapat mong gawin, Ryan, tumistigo ka lang laban kay Nestor Binoya, siguraduhin mo kapag hindi, pipigain ka ng pulis. Mrs. Imatong, ako'y hihingi ng siguro mga hakbang na para wag maiwas doon sa paggamit ng mga tracking. Opo. Sa mga taong maghahanap ng mga tracking, pagpapakarga. Dahil lihiti mo ka namang tracking, Imatong, magbigay ka nga ng advice na lang para doon na wag maulit itong ganitong klaseng panloloko. Bago po, yung mga viewers po, bago po kayo, ang gusto niyo ipakarga o maghanap po kayo ng lihitimong tracking yun po, at aalamin niyo po lahat ng mga detalye. Hubaran po natin ang maskara yan, pero meron po kaming ID. Ipapasa po namin to, yung ID, sa pulis. At ito ngayon, tutugisin yan, maimbitahan, titingnan, susuriin. Kung sakaling ikaw, Nestor, sabihin natin na Ryan Garindablo, totoong tao ka pero hindi ikaw yan, siguraduhin mo. Malalaman din natin sa LTO, baka mamaya fake yung lisensya. Para makasiguro po tayo, due diligence,
i-check po muna namin to sa LTO. Sa susunod po kayo makipagtransaksyon, mas magandang magkita muna kayo eyeball to eyeball. At sa kung kinakailangan, kung mga tracking o anumang serbisyo, puntahan niyo po sa kanilang tanggapan. Kapag walang tanggapan, huwag niyo pong tanggapin. Maraming salamat sa pagpunta niyo sa amin dito. Okay, sa panahon. At sa iyo naman, relax ka lang. Okay? Huwag masyado mainit ng ulo, pero naintindihan ko, buntis ka. Tutuloy namin ang pagtutugis at eto rito sa sinasabing suspect. Sila naman makikipagtulungan. Sigurado ako magagawa ng pulis to. Okay? Antayin natin. Abangan po to. Ito po ang nag-iisang pambansang sumbungan. Tulong, serbisyo, Tatak Tulfo, #ibabitag mo.